Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay kung paano ang pag-cancel ng order sa tamang paraan. Pero bago lahat, intro muna tayo. Ang pag-cancel ng booking ay napakadali lang. Pero para sa mga bagong Maxim Rider, ang pagka-cancel ay napaka-tricky na paraan dahil maaring mabawasan ang iyong ratings. Para madali natin maintindihan, i-demo natin sa cellphone ko. So guys, nandito na pala tayo sa ating taxi driver app at may nakuha na tayong booking. At ito palang booking na to, ako lang to ang nag-book para sa tutorial na ito. So yung mga karaniwang baguhang mga Maxim Rider, ganito ang ginagawa nila. Pinipindot nilang action, tapos pinipindot ang cancel the order, tapos ito yung pinipindot nila, order details unsatisfactory, tapos pinipindot ang send. Sa pamamagitan nito ay makakancel mo yung order agad-agad dahil ang ginawa mo parang binitawan mo lang yung booking, tapos yung booking ng customer ay lalabas na naman ulit sa taxi driver app ng mga riders. Ang disadvantage lang nito sa ganitong paraan, pag cancel mo ng order ay nababawasan ka ng ratings, at pag nabawasan ka ng ratings, mahihirapan ka ng kumuha ng mga bookings. Kung gusto mo mag-cancel ng orders, ng bookings, na hindi ka nababawasan ng ratings, mayroon tayong tatlong paraan. Unang paraan, kausapin mo yung customer, sabihin mo, Ma'am or Sir, pa-cancel po ng order. Pa-cancel po nito. Kasi hindi po ako kumuha ng order na to. Sabihin booking na to, na-assign lang sa akin. Or sabihin mo, pa-cancel po hindi po ako bumabiyahe. Para kang nagsisinungaling, pero mas epektibo itong paraan para wala na masyadong usap-usapan pa, mahabang usapan. O ikaw na lang bahala magdiskarte kung paano ka magpaliwanag. Ang pangalawang paraan ay ganito. Pumunta ka sa action, pindutin ang cancel order, tapos ito yung piliin mo sa baba. Ang disadvantage lang nito, pag ito yung pipiliin mo sa baba, gawin mo lang ito pag hindi mo makontak or hindi nagre-respond ang customer. Sa pamamagitan nito, pag pindot mo dito, pag pindot mo ng send, pag pindot mo ng send, hindi agad dito makakancel, bali maghihintay ka pa ng 1 minute to 2 minutes bago makancel siya. Bali kung hindi active yung customer, makakancel ito after 2 minutes. Pero pag active yung customer, maaari niyang i-decline ang iyong request cancel. Ang pangatlong
paraan para sa pag-cancel ng order ganito. Punta ka sa order. Pindutin mo tong arrive. Tapos, i-complete mo yung order. Once na-complete mo yung order, mababawasan ka ng load. Ngayon, sayang naman no kung mababawasan ka ng load. Ang gagawin mo, pag na-complete mo na yon for demo purposes only, punta tayo sa past order. For example, ito yung kinomplete mong order na hindi natuloy. Tapos punta ka sa action. Tapos pindutin mo yung feedback. Tapos pag feedback mo, sabihin, tapos itap mo itong message for management. Tapos magbigay ka ng reason, sabihin mo cancel. Irresponsive or not replying. And ano ba? And customer cannot be contact request refund. Tapos pindutin mo lang itong submit. Pindutin mo yung submit. Pag na-submit mo yan, hindi mo agad-agad mare-refund yung load mo or yung e-coins mo. Kailangan mo pa maghintay ng ilang oras or baka bukas pa pag nabasa na ito ng management. So, ganyan lang guys, no? Kung magka-cancel ng orders na hindi ka nababawasan ng ratings. So, tapos na tayo guys. Sana meron kang natutunan sa video ito. Kung meron ka pang mga tanong, pwede kang mag-comment sa baba at pag-usapan natin yan. Huwag mo rin kalimutan i-like itong video at mag-subscribe na rin para sa mga susunod pang mga tips. Salamat sa panonood.